Nagtipon-tipon din ang ilang tsuper sa Pasig para ipanawagan sa gobyerno na gawa ng paraan para mapababa ang mahal pa rin na presyo ng langis. At may unang balita live si EJ Gomez. EJ. Ivan, good morning. Sa ikaapat na pagkakataon ay nagsasagawa nga ng kilos protesta at noise barrage itong transport group na Piston dito yan sa Pasig City para sa patuloy nilang paghayag ng kanilang sentimiento ukol sa hirap na dinaranas daw ng mga namamasada simula nang tumaas ang presyo ng diesel. Muling nagtipon-tipon ang miyembrong tsuper ng mga namamasada dito sa Pasig City o sa Pasig Palengke ngayong umaga para yan sa kanilang programa na layong ihayag ang kanilang mga panawagan sa gobyerno ngayong patuloy daw ang paghihirap na nararanasan ng mga tsuper dahil sa mataas pa ring presyo ng langis. Sigaw nila, ibaba ang presyo ng langis. Muli nilang iginiit ang hiling nilang taas pasahe dahil talagang hindi raw sumasapat ang naiuuwi nilang kita mula sa maghapong pamamasada. Kung hindi raw magagawang mapababa ng pamahalaan ng presyo ng diesel, dapat daw ay patuloy na bigyan ng fuel subsidy ang mga tsuper. Nais din nilang agarang tanggalin ng gobyerno ang excise tax sa diesel at EVAT na pasakit daw sa kanilang mga ordinaryong mamamayang namamasada. Nagbabaraw ang presyo ng langis ngayon pero ang pagbabang yan hindi pa rin sapat ayon sa ilang nakausap nating tsuper. Dito pa rin po tayo sa Pilcoa kung saan nagpapatuloy pa ang programa ng Grupong Manibela na nagsasagwa po ng transport strike ngayong araw nito. At ito namang Grupong Piston ay nagsisimula na rin po magtipon-tipon dito para naman sa kanila ding tigil pasada ngayong araw na ito. At may mga tauhan dito ng pulisya para matiyak na maayos po ang ginawang programa ditong dalawang transport groups. At dito naman sa akin natatayuan ko, yung nakikita ho ninyo, ito ho yung mga pasahero na ngayon po ay nag-aabang ng kanilang mga masasakyan. May tigil pasada man o wala, ganito po yung sitwasyon. Pero mas lumalala ang kalbaryo ng mga pasahero kapag po may tigil pasada dahil kukunti yung kanilang mga masasakyan, mga pampasaherong jeep. So alamin natin ang reaksyon ng ilan natin mga kababayan dito na naghihintay ng kanilang masasakyang jeep sa mga oras na ito. Alamin natin dito kay Ma'am, kanina ka pa naghihintay? Ngayon lang po. Ano, mahirap ba sumakay? Opo. Kanina, saan kayo pupunta? Kaya po. Wala ba masakyan? Wala pa po eh. Oo, sige. Salamat. Ingat po. Ito po, yung mga kababayan natin dito, yung iba papasok ng trabaho. Ito, alamin natin dito sa ilan natin mga kapuso dito. Miss, kanina ka pa nag-aabang? Ang bago lang naman po. Mahirap ba sumakay? Yes po. Bakit? Yung sinasakyan ko po na jeep is wala po masyadong dumadaan. Ano oras pasok mo? 7:30 po. Hindi ba malilate? Late na po talaga actually. Oo, kasi 7:10 na. Yes po. Oo. Usually po dapat Kapag mahirapan ka pamasakyan, ano gagawin mo? wala po akong choice kundi sumakay po ng ananas po kasi ako. Okay. So, ang ginagawa ko na lang po is alimol din sa bababa po na. Magdadalawang sakay ka? Yes po. Oo, kadalaman. Yun na lang po talaga yung choice ko pag wala po talagang dumadaan. Araw-araw ba ananas. ganito ang sitwasyon mo? Mas mahirap ngayon? Mas mahirap po ngayon. Ay, nung nakaraan po, mas mahirap pa po. Oo. Ano reaction mo kung sakaling tataas ng 10 piso yung pamasahe sa jeep? Siguro po as a estudyante din po, mahirap din po kasi madami din pong gastusin sa school. And Mabigat ba yun? mabigat din po talaga kasi 10 pesos is too much na po. Oo, sige. Salamat ako. Sana hindi ka malate, ha? Okay, halika, hanap ako tayo dito na ilan natin mga kapuso na naghihintay po ng kanilang mga masasakyan. Malaman ho natin kung ano reaksyon nila doon sa mungkahi na itaas ng 10 piso ang pamasahe. Eto, yan. Alamin ho natin doon sa ilan natin mga kababayan dito. Ma'am, yung itataas daw yung, may gusto ng pisto na itaas ng 10 piso yung, taas na 10 piso yung pamasahe sa jeep. Okay ba sa iyo? Okay lang po. Okay, bakit? Kasi kawawa din yung mga driver. Kawawa din. So, okay yun. May mga kababayan ko tayo na nauunawaan yung kahilingan nito mga like ng Grupong Piston na magkaroon ng pagtataas sa pasahe. Ganyan po yung sitwasyon. Kapag may tumigil, talaga mag-aagawa nun sila. Lalo ho ngayon na medyo ilan-ilan yung bumibiyahe mga jeep dahil nga po doon sa tigil pasada ng Grupong Piston. At
Manibela. So kailangan nun talaga silang makipagsapalaran para makarating sila sa kanilang mga pupuntahan. May mga takdang sakayan ho dito at babaan ng pasero dahil may mga tauhan ho ng MMDA at mga traffic enforcer na magtitiyak na doon sila bababa at sasakay sa tamang lugar. Mula po rito sa Philcoa sa Quezon City, back to studio po tayo. Naabala ang biyahe ng ilang pasahero sa Iloilo dahil nakilahok ang ilang transport cooperative sa nationwide tigil pasada ngayong araw. Humihirit naman ang ilang tsuper ng papaserong jeep na maibalik sa 55 pesos kada litro ang diesel. Live mula sa Iloilo City, may unang balita si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim. Ivan, dagdag na ginhawa para sa maraming motorista ang isa pang round ng big time oil price rollback ngayong araw. Pero hirit ng ilang tsuper ng pampublikong jeep dito sa Iloilo, sana madagdagan pa ang rollback. May ilang taxi at tricycle drivers hindi napakarga ng gasolina kahapon dahil hinintay ang rollback ngayong Martes. Ang karamihan ng gasolinahan sa Iloilo City nagpatupad na ng rollback bago pa man ang alas 6 ngayong umaga. Nasa 90 pesos hanggang 95 pesos sa kada litro ng diesel. Nasa 78 pesos hanggang 92 pesos sa kada litro ng gasolina. At 135 pesos naman ang kada litro ng kerosina. Ang ilang tsuper ng pampublikong jeep humihiling na sana raw ay lumaki pa ang rollback at maibalik daw sa 55 pesos ang kada litro ng diesel. Anila, masakit pa rin daw sa bulsa at kulang pa raw ang rollback para makabawi sa lugi nitong mga nakaraang linggo dahil sa mataas na presyo ng petrolyo. May ilang drivers kasi na dati ay 500 pesos hanggang 700 pesos pa ang naiuwing kita. Ngayon, 100 pesos hanggang 200 pesos na lang daw. Ang 5,000 pesos na ayuda mula sa DSWD hindi pa rin naibibigay sa ilang tsuper sa Iloilo City. Paliwanag ng DSWD, wala pang utos mula sa Central Office. Samantala, naabala ang biyahe ng ilang pasahero sa probinsya ng Iloilo dahil nakibahagi ang ilang transport cooperative sa nationwide transport strike ngayong araw. Kabilang na dito ang Tubungan Transport Service Cooperative na nag-abiso kahapon. Tuloy naman ang biyahe ng mga units ng Western Visayas Alliance Transport Cooperative and Corporations Incorporated na karamihan ay may ruta sa Iloilo City. Hindi pa sapat yata kung mga ganon lang. Kasi pag ang pamasahe hindi naman tumataas eh. Biruin mo yung panggas namin abot ng 2004 sa dalawang balikan pa. Igan, tiniyak ng alyansa ng mga kooperatiba sa Western Visayas na hindi maapektuhan ang pampublikong transportasyon sa mga ruta sa lungsod at probinsya ng Iloilo. Ivan? Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV. Mga hindi maipaliwanag umanong yaman ni Vice President Sara Duterte ang tatalakayin sa impeachment proceedings ng House Justice Committee bukas. Ayon sa ilang miyembro ng komite, nakitaan ng anilay pattern of misuse ang confidential funds ng Office of the Vice President batay sa notice of disallowance mula sa Commission on Audit. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Ito ang kopya ng Notice of Disallowance ng Commission on Audit na nag-uutos kay Vice President Sara Duterte at tatlong iba pa na isauli ang 375 million pesos na confidential funds na ginamit ng OVP noong unang tatlong quarters ng taong 2023. Base sa dokumentong ibinigay sa media ni House Justice Committee member Representative Terry Ridon, ginamit ang pondo sa tatlong cash advances na tig 125 million pesos mula February 6, 2023 hanggang September 30, 2023. Ilang bagay ang ipinunto ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office sa Notice of Disallowance. Una rito, labag daw sa joint circular ng komisyon ang utos daw ni Vice President Duterte na ibigay ang mga cash advance para sa confidential expenses kay dating Vice President Security and Protection Group Head, Colonel Raymond Dante Lachica. Sa naturang joint circular, nakasaad na hindi pwedeng ilipat ang accountability ng cash advance sa ibang tao. Pinuna rin na sa pagbabayad ng 62 million pesos na reward, hindi raw nagsumite ng supporting documents para patunayan ang tagumpay ng information gathering at surveillance activities.
Pinunto ring sa pagbili ng 199 million pesos na supplies at ayudang gamot at pagkain, acknowledgement receipts lang ang isinumite ng OVP. Para raw matiyak ang validity ng mga ito, dapat daw magsumite ng official receipts o sales invoices. Bukod pa riyan, may 2 disbursement din daw ng pondo na tig 150,000 pesos na nadiskubring ginamit para raw i-reimburse ang pondong nagastos bago raw nag-grant ang cash advance noong July 2023, bagay na bawal sa alituntunin ng COA. Ang nakikita ho natin dito talagang ito po ay pattern ng confidential funds misuse. No? Halos pare-pareho lang po yung po nga batayan kung bakit po nagkaroon ng ND under yung pong 2022 confidential funds at ito po nga pangalawang ND relating to 2023 confidential funds. No? If they weren't able to justify it the first time, I'm quite certain they won't able to justify it the second time. Hindi ba? Kasi pareho lang naman ho yung batayan nung po nga binabanggit noon. It supports the allegation of misuse of confidential fund, at least in as far as the Commission on Audit is concerned. Ang position ng COA still is the rules under the Joint Circular number 2015-01 was violated as well. And I believe that these are significant, at least for the purpose of determination of probable cause. Pwede pang iapela ng Office of the Vice President ang Notice of Disallowance ng COA sa 375 million peso confidential funds. Pero ayon sa House Committee on Justice, pwede na itong maging basehan sa pagdesisyon ng komite kung may probable cause o wala laban sa bise. Sa hearing sa Miyerkules, umano'y unexplained wealth ng bise ang tatalakayin. Kasama sa mga sinabpina ay ang Office of the Ombudsman, Anti-Money Laundering Council, dating Senator Antonio Trillanes IV, Securities and Exchange Commission at Bureau of Internal Revenue. Pending pa sa Quezon City Regional Trial Court ang petisyon ng asawa ni VP Duterte na si Attorney Manasseh Carpio para pigilan ang pagsusumite ng BIR ng kanilang income tax return sa komite. Since it has been submitted already during the last hearing, that was April 14, that is the reason why I said the issue of issuance of TRO is already moot and academic. Si Senate President Tito Soto naghahanda na para sa posibleng pag-transmit ng Articles of Impeachment sa Senado na uupong impeachment court. Pinag-aaralan na raw niya ang rules of court at ikinukumpara ito sa rules ng Senado. Inimbita niya ang ilang senador mula sa majority bloc sa isang hapunan kung saan napag-usapan ito. Hindi naman nagustuhan ni Soto ang pahayag ni dating presidential spokesperson Salvador Panelo na desidido na raw sina Soto, Senator Panfilo Lacson, Senator Risa Ontiveros at Senator Kiko Pangilinan na i-convict si Sara. Tanong ni Soto, may crystal ball daw ba si Panelo? Tiniyak niyang mananatili silang impartial at hihintayin nila kung ano man ang ipipresenta sa Senate Impeachment Court. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA News. Sabi naman ng Office of the Vice President, hindi pa nila natatanggap ang kopya ng desisyon ng Commission on Audit kaugnay sa confidential funds noong 2022 kaya hindi pa raw sila makakapagkomento. Kinumpirma naman ng OVP na natanggap nila ang Notice of Disallowance ng COA para sa 2023 confidential funds. Aksyonan daw ito ng OVP alinsunod sa mga patakaran ng komisyon. Dose-dose ang lumahok sa 44th Annual Conch Republic Drag Race sa Key West, Florida sa Amerika. Suot ang kanilang best fits with wigs at high heels. Nagkarera sa mga obstacle course ang female impersonators. Dumaan sila sa mga gulong, balance beam at itinulak sa shopping cart sa kahabaan ng Duval Street. Kahit na out of balance sa gitna ng event, the race must go on pa rin. Sa huli, si runner number 3 ang itinanghal na kampyon na may nauwing high heel trophy.